sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, ngayong gabi, mga kapatid, ay ang ating study and grow. Okay, ngayon ay nasa 42nd, no? 42 na. Amen, ang ating series ng pag-aaral. At ngayong November 3, 2022 ay meron tayong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, mga kapatid. Amen, sa ating titles of God's people in the Bible. Na kailangan nating maunawaan ang ating mga titulo, mga kapatid, upang magawa natin yung gampanin natin sa harap ng ating Panginoong Diyos. Okay, hindi lang po tayo, hindi tayo Sunday goer lang, of course, noong bago pa tayo, yun yung goal natin, Pahirapan pa nga, Ang hirap pa nating magsimba. Kasi yun yung simula, Pero ngayon, mga kapatid, hindi na. Dapat wala na sa atin yun, yung sisimba ba ako? Hindi. Dapat noon lang yun, nung mga bago lang tayo, mga kapatid. Kaya, kailangan nating lumalim. Amen, dahil kapag hindi tayo lumalim at lumago sa gawain, sa paglilingkod sa Diyos, sa ating espiritual at pananampalataya, hindi tayo titigilan ng kaaway, mga kapatid. Hindi niya tayo titigilan. Kaya kailangan naman tayo ay magpakalalim, unawain natin ang kabutihan ng Diyos upang anuman ang gawin ng kaaway, mananatili tayo, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, yung pangpito, mga kapatid, nating title na pinag-aaralan ay tayo po ay tinatawag na katawan ni Kristo. We are also called, mga kapatid, as a body of Christ. Okay? At ang teksto natin ay nasa 1 Corinthians chapter number 12, verse 27. Okay? 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Ganito po ang pagkakabasa sa English, mga kapatid. Now ye are the body of Christ. Okay? So ang church ay tinatawag na katawan ni Kristo. Salamat sa Panginoon, hindi tayo inipon lang, hindi tayo, mga kapatid, matatawag na. Of course, we are servants, but, mga kapatid, pag sinabing katawan tayo ni Kristo, ay, mga kapatid, personally na belong to Him, mga kapatid. Kaya magandang pakiramdam na maunawaan na tayo po ay bumubuo sa katawan ni Kristo. Sa mundong ito, mga kapatid, amen, tayo ay natatawag na the mystical body of Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng sabihin ng kaaway na wala na ang Panginoon sa mundong ito, mga kapatid. Sorry siya dahil nandito pa tayo, mga kapatid. Tayo ang katawan ni Kristo and members in particular. In Amplified Version says, now you collectively are Christ's body. And individually you are members of it. Each part severally and distinct. Each with his own place and function. Yan yung dapat nating maunawaan. Siguro sa susunod, yung tayo ay mayroong kanya-kanyang lugar na dapat nating gampanan. Okay, so purihin ang Panginoon at nawa ay magkaroon tayo ng relief na ayon sa ating na pag-aralan, mga kapatid, na mayroong kapangyarihan, kapamahalaan, authority, na pinagkaloob sa church. Dahil nga, ang church ay ang katawan ni Kristo. Kaya, mga kapatid, nawa ay madiscover natin ito. Okay, kaya at least ako, mga kapatid, bilang
mangangaral, alam ko na kung ano ang part ko sa katawan ni Kristo. Okay? Kaya, ang may problema na lang, yung mga kapatid natin, kung ano ba talaga yung function na binigay sa atin, na magampanan natin. Dahil, mga kapatid, sa totoo lang, pagtatanungin nyo kami, katulad ako, nung may nagtanong din sa akin, ng mga estudyante, nagdala sila ng mga estudyante dito. Tinatanong nila, hindi ko alam kung census yun, no? May mga part na mahirap i-explain, mga kapatid. Okay? Paano ka naging pastor? Ba't ka nagpastor? Sa kinadami-dami ng profession, ba't ka nagpastor? No? Pwede naman akong maging magbubuti sana, no? Pwede naman qualified naman siguro ako maging basurero, di ba? Bakit? Bakit? Pastor ang pinili niyo. Mga kapatid, ang hirap i-explain dahil ang pagkatawag ng Diyos ay mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi tinawag. Okay? At karamihan po sa amin ay nung una ay ayaw ang pagpapastor, mga kapatid. Mga kapatid, wala tayong magawa dahil ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari. At kailangan malaman natin yung lugar natin. Hindi yung hindi yung kung saan ka komportable, yun yung part mo sa church. Hindi, mga kapatid. Hindi, dahil ang sarap maging membro sana, no? Kahit maging Sunday school teacher lang ako, siguro gustong-gusto ko na yun. No? Tapos nagtatrabaho ako. Ang ganda rin siguro, no? Pero hindi ganun eh. Siya po ang naglagay sa atin. Kaya siya po ang masusunod kung ano ang gusto niyang gawin natin, mga kapatid. Okay? Kaya napag-aralan natin, mga kapatid, last Thursday, yung unang part na pagkilala sa katawan ni Kristo. Ang unang part ng pagkilala natin sa bilang katawan tayo ni Kristo ay yung pagbibigay ng respeto sa Kanya. Sa Kanya na naglagay sa atin. Okay, kaya no wonder why may mga tao nahihirapan sila sa paglilingkod sa Diyos dahil ang alam lang nila, dahil na Bible studyhan lang sila, pinilit lang sila ng mahal nila sa buhay, o kaya ay, mga kapatid, nagsimba lang naman ako doon dahil meron akong pangangailangan at dahil sinagot ng Diyos, nakakahiya naman na hindi magpatuloy. Ang totoo po niyan, mga kapatid, gaya ng pag-aaral natin last Thursday, ang Panginoon ang naglagay sa atin. Kaya natin naunawaan ang hakbang ng kaligtasan, ang mga salita ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, last Thursday, kahit sinong tao, lahat naman may Biblia, lahat naman ay may relihiyon. Kung hindi tayo kinakausap ng Panginoon mismo, okay? Hindi natin maintindihan ang pagkakatawag natin at sa ikaliligtas po natin. Amen. Kaya natin naintindihan dahil tinawag tayo ng Panginoon. Okay? Sabi nung text natin that time is in the book of Acts, mga kapatid. Chapter 2, sabi doon, and the Lord added to the church. So, ang nagdadagdag sa church ay ang Panginoon. Sumusunod lang tayo, umahayo lang, nagpa-Bible study. Pero hindi tayo ang nagko-convert ng kaluluwa, mga kapatid, to be a worshiper, to be a servant of Jesus Christ. Okay? Hindi tayong nagliligtas. Okay? Kaya ang Panginoon lang ang may karapatan. Siya ang may nagmamay-ari po ng kaharian. Siya lamang po, mga kapatid, ang may karapatan kung sino yung mga papasok po doon. Dahil ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, hindi po lahat ng tao. Kaya sana makita natin itong kabutihan ng Diyos sa atin ngayong gabi, mga kapatid. November 3. Okay? Nawa makita natin ang kabutihan ng Diyos dahil pag aalamin natin ang kasulatan,
ang sabi ng Panginoon, mas marami ang hindi makapasok. Okay? Sa buhay na walang hanggan. Dahil kukunti lang ang makakasumpong ng tamang daan. Mga kapatid. Okay? Kaya nga dapat ang pakiramdam natin ay napakalaking pagpapasalamat na ibinilang tayo, idinagdag tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa makakapasok sa kaharian sa pamamagitan ng kapanganakan na muli. Okay? Kaya mga kapatid, pag naintindihan natin ito, gustong-gusto mong maglingkod, gustong-gusto mong magsilbi, gusto mo lagi sa church, gusto mo laging, mga kapatid, gampanan ng iyong tungkulin dahil unang-una yung privilege, mga kapatid, na idagdag ka ng Panginoon. Na pwede naman ang iligtas ng Panginoon, yung kapitbahay mo na mas magaling sa'yo. Yung kamag-anak mo na mas marunong kaysa sa'yo. Okay? Pero mga kapatid, sana ma-realize natin ang kabutihan ng Diyos na ito. Na idinagdag tayo ng Panginoon sa Kanyang iglesia. Bilang Kanyang katawan. Kaya, yun yung part na kailangan nating respetuhin. Okay? Kaya nga, kailangan bigyan natin ng respeto ang church. Hindi dahil sa church. Kung hindi, yung nagtatag at nagdadagdag sa church. Walang ibang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? So, yun yung unang respeto na kailangan nating ipagkaloob. Okay, doon sa tumawag sa atin. So, kaya ngayon, dapat maninibago na sa iyo yung mga tao. Ba't masunurin kayo? Bakit pag sinabi ganito, kailangan nandun na kayo? Mga kapatid. Kami dito, mga kapatid, alas 8, nagsisimula na kami. Alas 7, nandito na yung mga kapatid. No? Mga kapatid. Natapos kami, 11:30. Minsan, mas maaga pa sa 11:30. Okay, bihira kaming umabot ng 12. Mga kapatid. Okay? Ba't ganyan kayo? No? Pinasabihan. Ba't pray kayo ng pray? Araw-araw, pumupunta kayo sa church. Nagpe-pray. Mga kapatid, because we respect the one who brought us in. Okay? Kaya nga, maintindihan natin yung sinasabi ni David, mga kapatid, na I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Okay, dahil dapat alam mo kung saan ka galing at kung saan ka sana pupunta kung hindi tayo tinawag ng Panginoon, kung hindi tayo dinagdag ng Panginoon sa church, mga kapatid. Kaya nga, ginagawa ko po ang aking magagawa. Sinabi ko yan nung Sunday, I will promise, lalo na pag nakakaintindi na yung mga anak ko, mga kapatid, that I will do my best na maabot natin ang pangako ng Panginoon, ang vision, at higit sa lahat, mga kapatid, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon at magkita-kita tayo hanggang sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya magtuturo tayo, okay? Sa magagawa natin, mga kapatid. Sapagkat kagalakan natin ang magsilbi sa Diyos dahil isang pribilehiyo na isinama tayo ng Panginoon sa church, mga kapatid. Praise God. So ngayong November 3, mga kapatid, ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral po ay patungkol pa rin sa respeto. Okay? Number 1, we need to respect the one who placed us in the church or to be part of His body. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya huwag nating luluko-lukohin ang gawain. Kunti man tayo, mga kapatid. Mga gamit sa loob ng gawain, mga kapatid. Dahil nire-respeto natin yung tumawag sa atin. Okay? Kaya nga meron tayong pag-aaral na tinuro ni Pablo na behavior in the house of God. Okay, mag-adjust po tayo, ano? Pagdating sa gawain, mga kapatid, kailangan meron tayong pagkilala ng respeto sa ating Panginoon. Okay, so ngayon,
respeto pa rin. Pangalawa, mga kapatid, let us learn now, ito na yung lesson natin ngayong November 3, to respect or accept that we are His body. So, madaling tanggapin na yun na dinagdag tayo ng Panginoon dahil kung uunawain mo, nga naman, sa kinadami-dami ng relihiyon, sa kinadami-dami ng taong may Bible, hindi lahat. Kasama natin, hindi madaling maging membro sa atin, mga kapatid, Ahirapan. Pero naintindihan mo yon, okay? Naintindihan mo yon. Dahil nga, dinagdag ka ng Panginoon. Sa tulong niya, naunawaan natin yung hindi nauunawaan ng iba. At ito yung gusto ng Panginoon na maintindihan natin, mga kapatid. Amen. Yung tanggapin mo at respetuhin mo na ikaw mismo, kilalanin mo ngayon, na katawan ka ni Kristo. Dahil merong danger, mga kapatid, kapag hindi mo kinikilala yung sarili mo na part ng katawan ni Kristo. Wala na sa Bible yun pag ganon. Okay, dahil ang turo ng Biblia, tayo ay katawan ni Kristo. So, kailangan mong tanggapin, kailangan mong respetuhin na ikaw ay katawan ni Kristo. Okay? Ang kalaban kasi natin, yung nakaraan. Dahil ang trabaho ng kaaway, ipapaalala sa iyo ng kaaway kung sino ka noon. Nararanasan nyo ba yun, mga kapatid? Kung pinapaalala sa akin ng kaaway, siyempre, medyo matagal na rin ako kahit papano. Pag pinapaalala sa akin ng kaaway, yun, hindi na ako nadidisturb. Noon, nung bago pa ako, nadidisturb ako dahil, lalo na, nung unang tatayo ako sa pulpito, mga kapatid, aatake na yung kaaway sa isip, mga kapatid. Paano ka mag-ano dyan? Ganito ka dati, ganito ka dati, ganito ka dati. Okay, ganyan ka naman dati. So, pag bago ka, mga kapatid, yan, minsan nauutal-utal ka, minsan nanginginig-nginig ka. Ayan, mga kapatid. Dahil yun ang gusto ng kaaway, to distract us until we be destroyed. Mawala tayo sa Panginoon. Yan ang trabaho ng kaaway, mga kapatid. Sabi ng Revelation, the devil is the accuser of the brethren day and night. Kaya nga, pag may gawain, magpasalamat ka sa gabi. Pag may gawain sa araw, magpasalamat ka dahil pag wala ka sa gawain, ang trabaho ng kaaway is to distract us with accusation. Ang nakakalungkot sa accusation, mga kapatid, are things na ginawa natin. Kaya ikaw, mga kapatid, ako ay ganito, ako ay ganon, ako ay ganon. Mga kapatid. Kaya nga mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Ngayon, pag pinapaalala sa akin ng kaaway yon, halimbawa, ikaw, pastor, adik ka, ganito ka. Ay, nagpupuri ako lalo sa Panginoon ngayon. Dahil siyempre, na-overcome ko na. Okay, sa tagal ng panahon, na-overcome ko na. So, pag pinapaalala niya, lalo kong sumasamba sa Diyos dahil salamat sa paalala mo dahil hindi na ako katulad ng dati because I am now part of the body of Jesus Christ. And I thank the Lord for that. I worship the Lord for that. And I will serve the Lord for that. That He took me out, mga kapatid, from my dark past, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay, so may danger pag hindi mo kinikilala yung sarili mo, nakatawan ni Kristo. Okay? Siyempre, pag alam mo sa sarili mo, hindi ka katawan ni Kristo, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Okay? Gagawin mo na lahat ng gusto nila. Kaya nga kahit Sunday, pag niyaya ka, sumama ka na. Outing natin. Sige, nakalimutan mo na, katawan ka ni Kristo. Kailangan sa gawain ka. Dahil katawan ka ni Kristo. Imagine, mga kapatid, pag kulang yung part ng katawan mo, ang hirap gumalaw. Pag umaatake yung gout natin, mga kapatid, isang paa, tinatawanan ako ng mga anak ko. Hap, hap, hap. Kinakantahan pa ako, hap, hap,
hop like a bunny. Inakantaan nila ako dahil patalon-talon, mga kapatid. Masakit yung paa ko, hindi ko maitapak, hindi ko maidikit sa sahig. Kaya minsan, ang ginagawa ko para makapunta ako sa isang lugar, mga kapatid, tumatalon ako yung ginagamit kong paa, yung hindi masakit. Mas mahirap gumalaw. Kaya nga, kailangan, lagi mong alam, sa church, kailangan nandoon ako. Because I am a part of the body of Jesus Christ. Imagine ninyo, mga kapatid, sa buong buhay mo maghapon, ang gumagalaw lang isang kanang kamay. Meron ka namang kaliwang kamay, may paa ka naman. Ang hirap, mga kapatid. Imagine ninyo yan. Pupunta ka sa CR, ang gagalaw lang kamay, ihila. Imagine ninyo kung gaano ang maghihirap ang buong katawan. Samantalang may paa. Okay, mga kapatid, naway maintindihan natin. Okay, kung gaano tayo kahalaga at kung gaano kahalaga na kilalanin natin ang katawan ng Panginoon na tayo po ay bumubuo noon. Okay? Ang paalala nga, besides our text, babalikan natin mamaya. Sabi yung text natin kanina sa Corinthians. Sa Romans, ganun din ang paalala. So, ibig sabihin, bawat church, tayo po ay katawan ni Kristo. In Romans, mga kapatid, 12:5, so we, being many, are one body in Christ. And everyone members one of another. Kasi pag hindi na isulat ito sa ibang church, you may think, maaring isipin mo, na sabihin mo ay, baka Corinthians lang yung sinabihan. Kasi ang Corinthian church is powerful church, gifted church, at mga matatalinong church. Hindi, mga kapatid. Dahil sa Book of Romans, ito nga yung pinakamaganda sa Book of Romans, ang Book of Romans po, ang sarap nitong basahin at unawain dahil ito po ay naisusulat hindi lamang sa mga Hudyo, kung hindi sa mga Hintil. Dahil ang miyembro ng Roman Church, okay, pagdating dito kanwari, UPC Santa Cruz, karamihan dito, mga kapatid, Ilocano. Pero mayroong mga taga-Palawan din dito. May mga taga-ibang lugar din dito, mga kapatid. Parang ganon sa Book of Romans, mga kapatid, sa Roma, may mga Hudyo doon at may mga Hintil. Kaya pag binasa mo yung Corinthians, hindi mo isipin na sila lang yung katawan ni Kristo. So dito sa Book of Romans, ikaw man ay Hudyo o ikaw man ay Hintil, kung ikaw ay kasapi ng iglesia, ng church, mga kapatid, ikaw po ay bumubuo sa katawan ni Kristo, kailangan mong respetuhin yung naglagay sa iyo doon na Panginoon natin, at kailangan mong respetuhin at tanggapin na ikaw na ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kailangan matuto po tayo. Okay? Matuto po tayo. Kaya nga, dito sa amin, mga kapatid, tinuturuan ko sila na hindi tayo pasok ng pasok sa mga desisyon. Tapos pag nagka-problema ay babalik sa Panginoon. Panginoon, Pastor, tulungan mo kami. Mga kapatid, from the beginning, bilang katawan ni Kristo, sumangguni tayo, mga kapatid. Sumangguni na tayo sa nagmamay-ari ng katawan. Okay? Bago tayo papasok sa isang bagay, tanungin muna natin. Meron namang tuturo sa atin Meron namang may nakakaalam ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng guide sa atin, mga kapatid. Bawat church may pastor. Bawat church may mga leaders. May mga salita ng Diyos na pwede nilang gamitin sa ating mga gustong patutunguhan o decision-making, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon para may guide tayo ng Panginoon bilang katawan niya. Okay, mga kapatid, tulungan tayo at kaawaan ng Diyos. Nanaway, makita mo ngayon. Hindi na ikaw dapat ang masunod sa sarili mo. Madadaanan natin yan mamaya. Tingnan niyo, mga kapatid, ito. Yung encouragement ni Paul sa Ephesians. Okay, tanggapin mo na. Kailangan tanggap mo na ikaw ay katawan ni Kristo.
Kailangan respetuhin mo. Ikaw ay katawan ni Kristo. Kailangan mong kilalanin. Dahil masaktan naman si Lord. Dinagdag ka niya, niligtas ka niya, sinama ka niya sa church, tapos ikaw, hindi ako kasama dito. Mga kapatid, kaya nga sa oras ng pagpupuri, hindi ka nagpupuri kasi alam mo, hindi ka kasama. Mga kapatid, sa mga part ng gawain, hindi ka nag-i-involve kasi hindi sa kanya lang yan. Sa mga, Pero pag sinabing kaligtasan, gusto mo naman. Kasama ako sa kaligtasan, pero sila lang gagawa yan. Okay? Naalala ko tuloy yung nanay ko. Gusto niya na magpabaptize noon. Tapos, sabi niya, naintindihan ko na sabi niya. Pero sabi ng nanay ko, baka kasi mamaya pag nabaptize ako, mamaya patatayuin na ako sa pulpito. Hindi ka ako. Okay? Hindi. Hindi naman porket pumasok sa church hindi lang likod ng pulpito ang ministry, mga kapatid. Okay? Kaya nawa ay maintindihan po natin yan. Hindi lahat kung tayong lahat ay bibig. Okay? Kung tayong lahat ay bibig, hindi po tayo katawan. Isang malaking bibig. Mas masahol nga bunganga. Wala tayo bibig. Okay? Hindi katawan ng tawag doon. Isang malaking bibig, mga kapatid. Okay, tingnan niyo yung encouragement ni Paul. Dahil ito yung nga yung atake sa atin ng kaaway. Hindi ka naman katawan ni Kristo. Naalala mo yung ginawa mo noon. Ayan. Di ba? Ikaw nga'y ganito ka Ayan, mga kapatid. Ang dami nating pinagdaanan noon. At kung hindi tayo mag-iingat at hindi natin makikita yung sarili natin bilang katawan ni Kristo, yan yung hindrance natin. Yan yung pipigil sa atin na magawa natin yung dapat nating gagawin. Okay? Dinggan tayo dito yan. Kakabsat ni Santa Cruz. Masyado tayo minsan madaling kunting kalabit lang ng mga negatibo wala na. Huwag ganun, mga kapatid ganito ka dati. Wala kang pinag-aralan. Makasalanan ka, puro kahihiyan ang ginawa mo. Mga kapatid, wala na. Imbis na tatalon-talon ka sanang magsong leader o kaya magpupuri ka sana. Wala na kasi nga, naapektuhan ka na ng nakaraan natin na ipapaalala ng kaaway. Ngunit ngayong gabi, salamat sa Diyos, pinapaalala naman ng Panginoon, tayo na ngayon ay katawan ni Kristo. Tanggapin mo yan, respetuhin mo yan. Kaya mga kapatid, madadaanan natin yung mga ibang bagay patungkol sa ating buhay at paglilingkod sa Panginoon bilang katawan ni Kristo. Maya-maya, mga kapatid. Ito yung encouragement ni Paul, mga kapatid. Tingnan ninyo sa book of Ephesians chapter 2, verse 19. Basahin ko, mga kapatid. Ephesians 2:19, Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Tandaan nyo yan. Hindi ka na estranghero. Hindi ka na taga-ibang lugar. When you are a part of the church, mga kapatid, you are now fellow citizens with the saints. Means, ang hirap ang hirap din naman sabihin nga naman na ako ay kasama ng mga santo. Ang hirap naman sabihin talaga. Pero bilang mananampalataya, paniwalaan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo, ang daling makinig. Maniwala ka lang sa salita ng Panginoon. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Kami na ang magpahirap sa pag-aaral at pagbuo ng mensahe, paghahanay-hanay. Ang gagawin mo lang maniwala. Paniwalaan mo. Hindi ka na taga-ibang lugar. Hindi ka na estranghero. Pag kasama ka na sa church, mga kapatid, isa ka ng kabilang sa mga tinawag na saints, mga kapatid. Amen. At ito, mga kapatid, tanggapin mo ito,
kabahagi ka na sa pamilya ng Panginoon. Kaya nga kung anumang pamilya ang meron tayo, mga kapatid, masama man pinagdaanan natin, iba man ang upbringing natin sa pamilya natin, now, di sana ngayon, bumawi tayo. Huwag na nating itayo yung pamilya natin noon. Na yun pa rin ang pamumuhay natin ngayon at pinaglalaban. Hindi, biktima ako ng ganito eh. Hindi ganun, mga kapatid. Dito tayo magpakaayos na sa panibagong pamilya na itinalaga sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, walang perpektong pamilya. Ay, nako, mga kapatid, walang perpektong pamilya. Pero ngayon, sana ma-realize natin, nung sinama tayo sa church, sinama na tayo, mga kapatid, sa pamilya ng Panginoon, na yan yung pinaka-perfect ng pamilya natin. Dapat alam mo yan na hindi ka na taga-ibang lugar, hindi ka na estranghero. Okay, ikaw po ay kabilang na sa mga banal. Ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon. Kaya huwag tayong pahihikayat sa mga salita ng iba. Hindi, ganito yan, hindi, ganito yan. Minsan may mga membro na guguluhan, mga kapatid. Turo kami ng turo sa church. Kung kani-kanina naman tayo nakikinig, kasi nga, hindi naman ako banal. Hindi naman ako santo. Kaya, siguro, ang karapat-dapat ko lang napapasukin sa katawan ko ay, ayan, yung salita ni kumpare, yung salita ni Chong, ni Chang, mga kapatid. Hindi po ganon. Hindi po. May nagtuturo sa atin. Doon tayo lumapit. Huwag kung kani-kanino. Dahil iba na yung pamilya mo ngayon. Mga kapatid, iba na yung citizenship natin ngayon. Dual citizenship na nga tayo eh. Isa dito sa mundo at isa doon sa kaharian ng Panginoon. Hindi lang tayo dapat mag-isip ng buhay natin dito, mag-isip din tayo ng buhay natin doon sa pangalawang citizenship na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ituloy natin, and are built upon the foundation of the apostles. Yan yung encouragement. Hindi ka na taga-ibang lugar. Okay? We are no longer strangers and foreigners, but we are fellow citizens with the saints. And are built, ang nagtatag, mga kapatid, upon the foundation of the apostles, yung iniwanan ng Panginoon ng aral. And prophets, mga propeta. Kaya nga, mga kapatid, naway alam natin ito. Paano tayo naging involved, mga kapatid, sa church? And Jesus Christ Himself, being the chief cornerstone, yung kinaaniban nating church ngayon, mga kapatid, ay hindi kung sino-sino lang, sabi ni Pablo, ang nagtatag niyan. Nandyan ang mga apostoles, nandyan ang mga propeta, at ang pinaka-foundation niyan ay ang Panginoon mismo. So know your part, mga kapatid. Sa church na ito, mga kapatid. Amen. In whom all the building fitly framed together groweth, lumalago unto an holy temple in the Lord, in whom ye are also builded together for a habitation of God through the Spirit. Mga kapatid, dapat kilalanin, yan daw ay pananahanan ng Spirit. Yan, i-check nyo yan. Basahin nyo paulit-ulit. Pag inaatake kayo ng kaaway, hindi ka maliligtas. Naalala mo yung mga kasalanan mo. Hindi patatawarin ng Diyos yun. Mga kapatid, ito, tignan ninyo. Paniwalaan po ninyo. Kung nakikinig kayo sa totoo na sinasabi ng kaaway, mga kapatid, na sa mga ginawa nating mga bagay-bagay nung nagdaang panahon. Yes, totoo yun, pero sabihin mo rin sa kanya yung totoo. Mga kapatid, na ang totoo ngayon sa Panginoon. Hallelujah, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, sa mga binanal at tinawag ng Panginoon na kabahagi ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. At yan ay pananahanan daw ng banal na Espiritu, mga kapatid.
Sabi nga dito sa Korinto, mga kapatid, ayan. 1 Corinthians 6:19, what? Ano? Sabi ni Pablo. Ano? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Okay? Hindi ka maligtas kung dumadalo ka sa church, hindi ka naman katawan ni Kristo. Pero kung katawan ka ni Kristo, mga kapatid, maligtas ka. Ang goal natin, mga kapatid, ay hindi lang maka-attend. Ang goal natin ay maging parte. Nandyan na tayo mga kapatid. Nandyan na Alam niyo, ang sakit nun. Yun yung pinaka-frustration ng tao. Pag nandyan ka na, hindi mo pa tinanggap. Yun yung napakalaking pagsisisi. Okay? Kaya ngayon yung sinasabi ni Pedro, mga kapatid, na kayo na minsan nang naliwanagan at tumalikod, mas mabuti na lang sanang hindi nyo naunawaan. Sabi ni Pedro, mga kapatid. At doon yun din ang turo ng salita ng Panginoon sa mga Hebrews, sa book of Hebrews, na gusto nilang tumalikod, mga kapatid. Nandun na sila. Nandun na. If any man draw back, mga kapatid, my soul shall have no pleasure in them, sabi ng Panginoon. Ayun yung pinakamalaking pagsisisihan. Nakarinig ka na ng pagtuturo. Nandun ka na Okay lang yung pagsisisi na medyo madaling magsisipag. Sayang, Sila pala yung, katotohanan, nadadaan-daanan ko lang sila. Medyo okay lang, Yung mga dumadaan-daan sa simbahan na hindi pumapasok, sila pala yung mga ligtas. Sayang, Ang mahirap ito, yung nakapasok ka na doon, tapos ang pinaniniwalaan mo, yung sa labas. Okay, mga kapatid? Hindi ka naman banal. Dahil nakikinig tayo sa bulong ng kaaway. Alam niyo, ang kaaway, mga kapatid, bukod sa guguluhin yung isip natin, minsan gumagamit siya ng mga tao na magsalita sa atin. Alam niyo po ba yan? Ako, nasisense ko rin yun. Sa kaaway yan. Yung salita na yan. Dahil kung merong promotor na laban sa kalooban ng Diyos, kaaway. Gusto niyo ba ng bersikulo, mga kapatid? Meron, nangyari yan kay Lord. At nangyari yan kay Pedro mismo, mga kapatid. Tinawag ng Panginoon si Pedro, "Get thee behind me, Satan." Dahil lumabas sa bibig ni Pedro, yung gustong mangyari ng kaaway. Na hindi mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kaya bantayan niyo yan. Okay, bantayan niyo yan. Minsan naririnig natin yan sa paligid. Okay, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, lagi tayong maging mapanalanginin. Magkakamali tayo, pero wag sana nagamitin tayo ng kaaway. Mga kapatid, ibang usapan yon. Okay, ibang usapan yon. Ibang usapan yon, mga kapatid. Okay, tanggap natin lahat ng tao nagkakamali. Pero kung maging instrumento ka ng kaaway, iba pong usapan yon, mga kapatid. Okay, kaya nga, tulungan tayo ng Panginoon. Hindi na tayo ang nagmamayari ng sarili natin. Okay? Kaya nga, kahit sa pananamit mamaya, madadaanan natin yon, mga kapatid. Huwag muna kayong mawawala. Tuloy natin. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya nga katawan na tayo ni Kristo Binayaran na tayo ng Panginoon. Inaangkin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil binayaran na tayo, hindi na tayong nagmamayari ng sarili natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga desisyon natin. Okay? Kaya nga ako, pag nananalangin ako araw-araw, lagi akong humingi ng gabay, Panginoon, i-lead mo ako. Kailangan ko yan.
Kailangan ko ng direksyon. Yes, mayroon akong knowledge sa Word of God. Pero, kailangan ko ng karunungan mo, gabay mo. Kailangan ko yan. Kailangan ko ang gabay ng Panginoon. And then, bilang tatay, mga kapatid, tulungan mo ako na mailid ko yung mga anak ko. Dahil kailangan mapalaki ko sila na yun yung gusto mo. Kaya akala ninyo madaling magpamilya. Yan yung isang sisingilin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Tinulak natin yung anak natin sa gusto natin. Kinonsider ba natin yung nagbibigay ng buhay? Kung yun ba yung gusto niya sa mga anak natin? Kaya kailangan mo akong gabayan dito, mga kapatid. Sa aking ministeryo, mga kapatid, kailangan ko ng gabay ng Panginoon. Hindi yung gusto ko yung pwedeng mangyari sa church. Kailangan nanggagaling yung mga sasabihin, yung mga plano, mga ipapangaral, mga payo, nagmumula sa Panginoon. Dahil hindi pwede na ako po yung masunod. At least, alam nila. Hindi pwede. Dahil gawain yan ng Panginoon, mga kapatid. At hindi na tayong nagmamayari ng sarili natin. Kaya nga, bilang katawan ni Kristo, ngayon, tanggapin mo yung sarili mo ngayon. Katawan ka ni Kristo. Matuto po tayo bilang respeto sa katawan ni Kristo, katawan pala tayo ni Kristo, bilang respeto, matuto tayo, mga kapatid, na mabuhay sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya. We need to learn to live by faith and through faith. Okay? Ang buhay dapat natin ay nabubuhay ayon sa pananampalataya. Okay? Naaayon. Ibig sabihin, sa pagtuturo sa mga mananampalataya. Yan. Naaayon. Dahil hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, mga kapatid. Hindi. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng trouble ang tao? Simple lang. Alam niyo kung saan nagsimula ang gulo, mga kapatid, ng buhay ng tao sa mundong ito? Basahin niyo, mga kapatid. Mula kay Adan at kay Eva hanggang ngayon sa buhay natin, pansinin ninyo. Bakit nagkakaroon ng problema? Ang unang problema, mga kapatid, na nagmula noon, mga kapatid, sa panahon ni Eva, na isilang yan, mga kapatid, nung lumihis tayo sa kagustuhan ng Diyos sa atin at tinanggap ni Adan at Eva yung kagustuhan ng iba para sa kanila. Yan ang source ng problema ng tao. Yan din ang source ng problema natin. May gusto sa atin ng Panginoon, pag lumihis tayo, diyan na, mga kapatid, papasok yung trouble. Kailangan nating masaktan. Kaya nga nagkakasakit tayo, nagkakaproblema tayo para dalapit tayo sa Panginoon. At kung mayroon akong problema, mga kapatid, itong lagi kong sinasabi sa Panginoon, huwag ka agad yung, Lord, pagalingin mo ako. Huwag ganun ka agad. Tanungin ninyo ang Panginoon, Lord, bakit po? Paano nangyari ito? Sasabihin naman ng Panginoon, kasi ganito, lumalaki ka kasi, kaya kailangan mo ng lagnat laki. Minsan pag nagtatampo ang Panginoon, sasabihin niya, hindi, may ginawa ka, ayaw ko eh. Hindi yan yung sinabi ko na gawin mo eh. Okay? Alam niyo ba yan, mga kapatid? Lalo na pag bagong preacher ka. Nung bagong preacher ako, mga kapatid, excited tayo magturo. Minsan, ito kung may mga bagong preacher dyan, minsan na-frustrate tayo dahil ang ganda ng mensahe. Ang ganda-ganda. Bakit parang walang dating? Okay? Nung bago pa ako, mga kapatid. Ako nga yung na-revive, yung mga tinuruan ko noon, nung bago pa ako, hindi sila na-revive. Nagtataka ako. Ako yung nahihirapan. Okay? Pero sabi nila, hindi naman yan yung sinabi ko kasing ituturo mo. So yun, natututo po tayo. Ayan. So, madaling magturo, mga kapatid. Basta ituro mo lang yung gusto ni Lord. Okay, dahil pag hindi mo ituro, ikaw yung mahihirapan. Ayan, mga kapatid, ang source. Kaya nagsisimula ang problema. Okay? Kaya nagsimula ang problema.
at kaguluhan sa buhay ng tao. Lumihis kasi tayo eh. O dahil, pag mananatili naman tayo sa kagustuhan ng Diyos, ano man ang problema, na ipangaral ko nung Sunday mga kapatid, ang problema ng mananampalataya, mga kapatid, ay sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ibig sabihin, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan. Hindi man siya pumunta sa Bethany, pumunta man siya sa Judea, pero dahil nandiyan ka lang mga kapatid, sa gusto ng Panginoon, hihilahin ang Panginoon sa iyong direksyon. Kaya nga, paglilis ka sa direksyon ng Panginoon na binigay niya sa iyo, kanwari, straight lang nga sabi ng Bible, kay Joshua mga kapatid, huwag kang lalakad sa kanan, huwag kang lalakad sa kaliwa. Ibig sabihin, diretso ka lang. Ibig sabihin, mga kapatid. So pag alam ng Panginoon na doon ka sa daan na binigay niya, alam niya kung saan ka babalikan. Alam niyo ba yun mga kapatid? Alam niyo ba yung prodigal son? Hindi po pinuntahan ng tatay yung prodigal son. Yung chapter 15 ng Luke is the chapter of lost and found. Yung nawawalang tupa hinanap. Hayop yun. Yung nawawalang coin hinanap. Pero yung nawalang anak, mga kapatid, hinintay ng Panginoon nung ama na babalik sa bahay. Tignan yung maigi yan dahil tayo po ay may decision making. Alam mong umalis, alam mong bumalik. Siguro yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga nung lumihis yung prodigal son, ano nang nangyari? Yan ang sinasabi ko kanina, source ng problema, doon niya naranasan yung kahirapan, kagutuman at naisip niya na lang. Ayan. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya tayo babalik sa kalooban ng Diyos. Naisip niya na lang na babalik sa Ama nung nakita niya hindi ganito yung buhay na para sa akin. Hindi ganito. Babalik ako. Nung bumalik siya mga kapatid sa linya, ayan, tumapat na naman siya sa linya. Doon muli, kumilos ang Ama sa kanya. Niyakap siya, binalik yung singsing, pinalitan ng robe, pinalitan ng sapatos, nagkaroon ng kagalakan mga kapatid. Kailangan alam ng Panginoon. Kaya huwag tayong lilihis. Okay, dapat nasa direksyon tayo ng Panginoon. Kaya nga, nung nangyari yan kay Adan at kay Eva, mga kapatid, tingnan ninyo yung sabi ng Panginoon, Adan, asan kayo? Tingnan ninyo, dahil inaasahan ng Panginoon, nandiyan ka sa lugar na nilagay niya. Hindi naman ibig sabihin na hindi alam ng Panginoon kung nasaan. Pero ang point ni Lord, nakatingin ako doon sa lugar na pinaglagyan ko sa inyo, ba't wala ka na? Mga kapatid, kung dyan ka nilagay ng Panginoon, nakatingin sa iyo ang Panginoon. Nakatingin sa iyo ang Panginoon. Huwag kang pupunta sa ibang lugar. Dahil pag bumalik siya, hindi ka niya matulungan. Kaya lumakad lang tayo sa daan na binigay sa atin ng Panginoon. Ano man ang mangyari, alam niya kung saan tayo pupuntahan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, bilang katawan ni Kristo, hindi na tayo po ang nabubuhay. Ye are not your own, sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya nga, kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya at mabuhay sa pamamagitan ng isang buhay ng isang mananampalataya. Okay? Yung basics, mga kapatid. Ano ang buhay natin? Kailangan nating pakainin ng spiritual nating pamumuhay. Basic yan. Katawan ka na ni Kristo. Noon, ang ginagawa lang natin, mga kapatid, vitamins, pagkain, tubig, yan. Minsan, hindi lang yon. May kasama pang alak, minsan. May kasama pang pulutan. Pero ngayon, hindi na tayo, mga kapatid, kagaya ng dati. Ang pinapakain na dapat natin mas malusog pa sa atin, mga kapatid, ang dapat nating inaalala, ang ating spiritual na pamumuhay. Amen. Pakanin natin ang salita ng Panginoon. Magbasa ka naman. Pero mas galingan mong makinig ng pangangaral at makinig ng pagtuturo. At pag binasa mo naman, di mo naman talaga maintindihan din talaga eh. Kaya nga ang Diyos ay nagpadala ng mga mangangaral at tagapagturo. Amen.
Dahil, how can they hear without a preacher? Okay? Yung nga, maraming nag-appreciate ngayong month of October. Because sabi ng Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tanggapin po natin yan, mga kapatid. Kahit mukhang mas magaling tayo sa ating mga tagapagturo. Our pastor has given the proper authority, mga kapatid, na magkaloob sa atin ng kaunawaan sa mga salita ng Panginoong Diyos. Wala tayong magawa. Kahit sabihin kong ayaw ko, wala. Yun ang trabaho binigay sa amin. Okay? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magbasa tayo, pero mas galingan natin na makinig. Dahil para sa ating lahat yon at sa pagtuturo at pangangaral, mga kapatid. Okay? Manalangin tayo lagi. Sabi ko nga dito, mga kapatid, sa Santa Cruz, pag hindi ka na nanalangin ng 1 oras, 1 araw, hindi ka kapatid, hindi ka membro dito. Ayaw nyo na ako maging pastor, no? O yung mga taga-ibang simbahan, ayaw nyo na ako maging pastor. O kaya dyan na lang kayo sa pastor ninyo. Dahil dito ka ako, wag nyo sasabihin na kailangan mabuhay tayo bilang katawan ni Kristo. At magpasalamat kayo, mga kapatid. Hindi ko sila pinapahirapan. Mas mapapalapit sa kanila ang Diyos. Magkakaroon ng direksyon yung buhay nila. 1 oras ba naman? Ang dami mo nang may panalangin nun. Okay? Hindi lang katawan mo, pati kaluluwa at espiritu mo, pati mga anak mo, kamag-anak mo, mga kapatid. Amen. Magpasalamat po tayo. At habang marami tayong panalangin, maraming sasagutin na panalangin ng Diyos sa buhay natin. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Na dito, may mga nananalangin dito araw-araw, mga kapatid, sa kapilya. Kailangan nating manalangin. Hindi na ikaw nagmamayari ng katawan mo, mga kapatid. Amen. Ang pagpupuri sa Diyos at pagpapasalamat, pag-aayuno. Kaya nga huwag tayong pupunta sa church na parang mga kapatid. Kung ano-ano lang ang gagawin. Dapat alam natin, hindi na ikaw kung tatamad-tamad ka sa bahay ninyo, tatamad-tamad ka sa eskwela, sa trabaho, pagdating sa church, mga kapatid, madali lang magpuri, magpasalamat, isipin mo yung ginawa ng Diyos sa'yo na mabuti. Magpapasalamat ka Walang ibang magpapasalamat sa Diyos kung hindi tayo na isinama sa church, tayo na pinatawad, tayo na tinubos, tayo na binayaran. Binabantayan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong sabihin, trabaho mo kasi na magpatawad, kaya patawarin mo ako, Lord. Trabaho mo na magligtas, kaya iligtas mo ako. Hindi ganun, mga kapatid. Tayo pa ang galit minsan Hindi, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa kinadami-dami, mga kapatid, nasasamba sa Diyos. Amen. Dati tayong sumasamba sa kahoy, sa mga bato, ribulto. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagdating sa church, huwag tayong manunood, mga kapatid. Tingnan natin kung anong mangyayari. Huwag. Tinitignan tayo ng Panginoon kung anong gagawin natin. Tayo dapat ang magsasamba, magpupuri at magpapasalamat. Okay, mga kapatid, kailangan tayong mabuhay bilang kasapi sa pamilya ng Panginoon. Okay? Lahat ng part sa pamilya, nanay, tatay, anak, may trabaho, may responsibilidad. Kahit bata, pastor, yung 1-year-old nga, nauutusan Please, give me that. Nauutusan. Dahil lahat ng parte sa pamilya, may responsibilidad, mga kapatid. Okay, bibilisan ko na, wala na tayong time. Okay? Kailangan tayong mabuhay bilang Kristiyano. Kailangan tingnan natin yung Christian living natin. Amen. Ang pagsamba. Kanina yung pagpupuri at pagpapasalamat. Ang pagsamba, mga kapatid, hindi lang yung sigaw. Ang pagsamba ay pagbibigay din. Maraming nagbibigay, hindi naman nagbibigay ng tama.
Oh. Tamang pagbibigay, yun yung pagsamba. Mga kapatid. Okay? Fellowship. Kailangan nandun tayo. May bersikulo po tayo dyan. Okay? Not forsaking the assembling of ourselves. As a manner of some is, mga kapatid. Ha? Yan ang responsibilidad natin. Mag-soul win. Kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, sabihin natin. Sa iba, alam mo, mabuti ang Diyos. Okay, mga kapatid, responsibility in the house of God, kailangan mismo sa church. Okay, gusto mo, pagdating mo sa church, nakaayos na yung upuan? Mga kapatid, gusto mo, pagdating mo sa church, malinis na? Bakit mayroon bang naglinis noon na espiritu at ang mga anghel, mga kapatid? Tayo po ang gagawa noon. Okay, nung bago pa lang yung gawain, alam nila. Kaya nga sinasabi ng mga pastor noon, kinukonsinti mo yata yung mga membro mo. Hindi nyo naririnig yan. Sa akin sinabihan ako. Sa akin magsimula eh. Mga kapatid, linis dito. Pagdating nila, malinis na. Nakaluto na yung sopas, mga kapatid. Worship leader, song leader, Sunday school, preacher. Dinarabaho natin lahat yun. Hanggang sa mamay, sila na ang tumatrabaho. Hanggang mamay, sila na yung naglilinis. Okay, mga kapatid? Pati registration noon, sabi nila, pag nagre-register ako ng mga kapatiran na kinukonsente mo yata yung mga membro mo. Sabi ko, tinuturuan ko sila. Dahil hindi ko sila nire-register dahil marami akong pera. Wala akong pera, actually. Pinapakita ko lang sa kanila kung gaano kahalaga yung pagdalo nila. So, dapat ganun tayo, mga kapatid. Responsibilidad natin yun. Kung ngayon, sila na nag-register sa sarili nila dahil naintindihan nila kung ano kahalaga. Okay, mga kapatid? Part yan. Alamin natin yung trabaho doon. Huwag mo sabihin, Pastor, madumi doon na. Puntahan mo na. Brad, ikaw na. May kalat, Brad, sis. Kita mo na eh. Mga kapatid. Oh. Mga sir, pag lumabas ako ng Sunday, ewan ko kung anong pakiramdam nila. Dahil pag pumunta ako ng CR, hindi ako pumupunta sa CR na mag-CR lang. Minsan, pumupunta lang ako sa CR para tignan. At pag nakita kong walang tubig, hindi na ako nagtatawag. Kahit nakabihis ako, mga kapatid, dress to kill. Kaya pag nakita nila babantayin na nila. Wag nating sanayin gano'n na walang janitor po dito sa church. Mga kapatid? Tayong lahat na gumagamit ng church. Tayong lahat ang maglilinis, tayong lahat ang mag-iingat. Okay, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. At sinira na, dito tayo sa last part, sinira nga ng kalooban ng Diyos yung pati discrimination. Basahin natin sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29, mga kapatid. Dito tayo magtatapos. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kailangan nating mabuhay sa pananampalataya. Bilang mananampalataya. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus, naging mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Verse 27, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kailangan nating mabautismohan kay Kristo, mga kapatid. Amen. Dalawang bautismo, mga kapatid. Yung bautismo sa tubig, pagpasok natin kay Kristo. At yung bautismo sa Espiritu, pagpasok ni Kristo sa atin, mga kapatid. At doon, binihis na natin siya. Amen. So, pag nabaptize tayo kay Kristo, kung hindi ka pa nababaptize sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, kailangan nating may tanggap ito dahil pag nabautismohan tayo kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Kaya nga pagbalik niya, hindi siya malilito. Sa kinadami-dami ng simbahan na tumatawag sa Jesus, sumasamba sa Jesus,
humahawak ng Biblia, hindi siya malilito kung anong tutubusin niya at kukunin niya at babalikan niya, mga kapatid. Dahil ibinihi si Kristo. Yan yung sinabi sa Epistle of John, mga kapatid, that we shall be like Him. Magiging kagaya natin siya, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Verse 28, there is neither Jew nor Greek. When you are part of the church, kahit na ikaw ay Hudyo man o ikaw may hintil. Sa atin parang walang dating, pero pag pinag-aralan mo yung lumang tipan, ang favor ng Panginoon ay sa mga Hudyo lang. Kaya nga kung yung favor na tinatanggap nila, tanggapin mo din, iba yung pakiramdam mo. Basahin nyo sa lumang tipan kung paano ipapatay ng Diyos yung ibang lahi. Ubusin ng mga Amalesita, mula sa matanda, kahit ang hari hanggang sa mga sanggol. Grabe. Pati mga alagang hayop nila, basta't nakadugtong sa kanilang buhay. Ganun magpapatay ang Diyos noon. Dahil ang dear lang sa paningin ng Panginoon. Ang mahalaga lang sa paningin ng Diyos noon ay mga Hudyo. Pero ngayon, salamat sa Diyos sa pagdating ng biyaya. Mahalaga ang pagtingin ng Diyos sa mga Hudyo, mahalaga din ang pagtingin niya sa church, mga kapatid, because the church is the body of Christ. Hudyo ka man o hintil. Tuloy natin. There is neither bond nor free. Malaya ka man o alipin ka. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pareho lang. There is neither male nor female. Yung gender discrimination noon, mga kapatid, hindi natin naabutan kaya hindi natin naiintindihan ito eh. Okay? Pag na kay Kristo tayo, mga kapatid, pareho na. Amen. Guhitan mo yung Bible mo. Pag Bible mo yan, guhitan mo ito, part na ito. Ulitin ko, verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female. Guhitan mo yung Bible mo dito. For ye are all one in Christ Jesus. It doesn't matter who you are when you're part of the church. Mga kapatid, isa na tayo kay Kristo. Okay, mga kapatid? Verse 29, guhitan mo ulit ito. Buo na. Buong bersikulo. Okay? And if ye be Christ's, kung kayo nga'y pagmamay-ari ng Panginoon, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Kaya hindi mo kailangang maging Hudyo para maging anak ni Abraham. Kailangan mo lang maging kabilang kay Kristo sa katawan niya. Now, sa church. Amen. Kaya nga kailangan magpasalamat tayo to be part of the church. Imposibleng maging anak tayo ni Abraham sa laman. Pero pwede tayong maging anak ni Abraham sa pamamagitan ng pagiging kabilang sa katawan ni Kristo, mga kapatid, at tagapagmana ayon sa pangako. Grabe, mga kapatid, ito. Kaya nga manatili ka lang sa church. Bakit? May pangako ang Diyos na gagawin niya. Amen. Huwag nawang gagawin ng Diyos yung pangako niya na wala ka. Amen. Guhitan niyo yan, mga kapatid. Kaya nga i-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. We are heirs according to the promise. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Basahin niyo ang Biblia. Ang pangako ng Diyos ay maging sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay na nauukol dito sa sanglibutan. Lahat ang naglingkod sa Panginoon, si Abraham, binindisyonan yung buhay niya, mga kapatid. Lahat ng sumama kay Abraham, nabindisyonan din, mga kapatid. Amen. At ganyan tayo nung makabilang tayo. Kaya pahalagahan natin ang church, pahalagahan natin ang pagkatawag natin, at pahalagahan din natin tayo na bilang katawan ni Kristo. Dahil may gagawin sa atin ang Panginoon. Naging anak tayo ni Abraham when we become part of the church at tagapagmana ayon sa pangako. Kaya kailangan dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala at kahit hindi kakilala.
Kaawaan natin ang kaluluwa nila. Na naway matamasa din nila yung magagandang bagay na pinagkaloob din lamang sa atin ng Panginoong Diyos. Finally, mga kapatid, 1 Corinthians 12:27, now ye are the body of Christ. Ulitin ko, ikaw, ako ay katawan ni Kristo. Pag ikaw ay nanampalataya, nagsisi, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, tinanggap ang banal na Espiritu, nananatili sa church na dumadalo, mga kapatid, namumuhay bilang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Ikaw ay katawan ni Kristo. And members in particular, kailangan mong respetuhin na ikaw, kailangan mong tanggapin na ikaw ay katawan na ng ating Panginoon. Kaya nga, walang magagawang kaaway sa buhay natin. Ang weapon lang ng kaaway sa atin ay yung ipaalala yung mga masasamang ginawa natin noon. Yun lang ang weapon. Hindi siya pwedeng makagawa ng masama, mga kapatid. Kontrolado tayo ng Panginoon. May bakod sa atin ng Diyos. Hindi kayang gawin ng kaaway yung gagawin niya hanggat hindi pa hintulutan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya itong inaatake niya lagi, mga kapatid. Ngunit salamat sa gabing ito. Ano man ang ipaalala ng kaaway, sabihin mo, katawan na ako ni Kristo. Salamat, pinaalala mo kung sino ako noon. Dahil ngayon, hindi na ako ganyan. Pinatawad na ako ng Diyos. Naglilingkod na ako sa Panginoon. At lalo kong pasasalamatan ng Diyos sa pagpapaalala sa akin ng kaaway kung sino ako noon. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa aking buhay. Ngayon at sa aking panghinaharap. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. God bless you all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tanggapin mo at respetuhin yung nagtalaga sa atin sa church, nagsama sa atin sa church, at kailangan mong tanggapin at respetuhin na ikaw mismo, tayo mismo ang katawan ng Panginoon sa mundong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. God bless.